yung mga DDS, sinasabi nila noong panahon ni Digong, wala naman mga insidente nangyayari sa West Philippine Sea. Ngayon lang panahon ni PBBM nagkaroon ng maraming insidente. So ibig sabihin parang hindi effective si BBM sa kanyang diplomacy dito sa China, no? Dito sa West Philippine Sea. Kaya tinatanong ko si Commodore J kung bakit ganun na wala ba talaga insidente noong panahon ni Digong? Well, balikan ko lang yung sagot ko kanina, no? Bago tayo mawala sa ere. There are two ways to respond to that question. No? And kaya sinabi mo, no? Yan yung laging makikita nating comments sa mga DDS trolls. Ang buti pa ang panahon ni Tatay Digong, walang insidente. It's because tatlong insidente lamang ang nabalitaan natin. No? The first one is when the Filipino fishermen ay nagkaroon ng binangga, no? Na-experience nilang pagbangga ng Chinese Maritime Militia noong 2019. And what they did, they went out to the media and they narrated yung events, no? Na kung saan sinabi nila, binangga kami at pinabayaan kaming mamatay. And thankfully, nandun lang ang mga Vietnamese fishermen kaya nabuhay sila dahil iniligtas sila. Ang balitang ito ay nakarating sa Malacanang, ang sabi ni Tatay Digong, wag na nating palakihin ang simpleng banggaan lamang. Simple, no? Simple. Simpleng banggaan lamang. Pero muntik mamatay mga kababayan natin, ha? Muntik mamatay, no? And the second incident is when the Philippine Coast Guard in 2021 presented photos and videos. Sinasabi namin nakakabahala ang presensya ng more than 220 Chinese Maritime Militia sa loob ng Julian Piri-Piri. Ang sabi ni Attorney Harry Roque, wala naman daw tayong dapat ikabahala dahil labas daw ito sa exclusive economic zone. And to fact-check him, that Julian Piri-Piri is actually inside our own exclusive economic zone. So hindi totoo yung sinasabing labas. And then the third incident was when Secretary Delfin Lorenzana himself, of course, a defense secretary, a retired AFP general, siya mismo ang naglabas sa kanyang social media condemning the Chinese use of water cannon against the resupply boat noong 2021 din. So, these are the only three incidents. No? Hindi nagpa-press con, hindi PIA, hindi PCO ang naglabas nito. Private media. Yes, and of course, through the initiative of Secretary Delfin Lorenzana. So, ang tanong, wala bang insidente noon? Of course, there are incidents. And obviously, from these three incidents na nangyari na to, ang nangyari na kanang administration, it's either they will downplay the incidents or they themselves will not allow that particular incident to be publicized. No? And secondly, ang isang dahilan is because sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos, mas marami tayong pagpapatrolya. Gaya ng sinabi ko sa mga nakaraang interview ko, no? For example, in 2025 alone, sa loob ng isang buwan, sa 30 days, on the average, sa Baho de Masinloc, ay meron tayong 28 days na presensya ng Coast Guard vessel dyan, buwan-buwan. Itong panahon ni Digong Sir, di ka nagpapatrolya? Hindi sila. I cannot speak for hindi priority. the previous administration during Hindi that time. No? But under this administration, sigurado ako na mas madalas, mas matagal, mas madami tayong patrolya. May bukod sa pagpapadala ng mga barko, may mga eroplano tayong pinalilipad, no? And the Filipino fishermen really appreciate, no, what the Coast Guard, the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources are both doing para siguraduhin makapangisda sila ng malaya at hindi mabubuli ng Chinese Coast Guard. So ngayon, ang status po nakakapangisda sila sa bandang West Philippine Sea? Yes. Meron tayong tinatawag na KBBM project. Kadiwa para sa bagong bayaning mangingisda. Ayos. I-launch natin yan last year kasama ang, of course, the Department of Agriculture dahil Kadiwa program to and the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ang layunin ng ating KBBM project ay bukod sa siguraduhin makakapag-escort tayo sa mga mangingisda natin, nagpapaabot din tayo ng ayuda ng fuel. At the same time, bukod sa fuel, namimigay din tayo ng yelo. Para para sa isda. Para sa harvest. And then at the same time, since Kadiwa program yon, yung boat na ginagamit ng Department of Agriculture at BFAR doon,
sila na rin yung namimili ng isda. Para hindi na magiging problema nung mangingisda kung paano nila dadalhin ito sa puerto, ibibenta. Ibig sabihin, mas matagal sila makakapag-stay sa laot. Dahil doon na bibilhin, tapos may fuel subsidy ka pa, mas matagal ka makakapangisda, tapos may yelo ka pa. Kaya sir, yung mga mangingisda, parang magsasaka rin sila sir panay pasalamat nila kay PBBM. Yes. Kasi marami sa kanila nabigyan ng bangka ni PBBM. Priority sila. Oo. Kumano yung question ko po, na-mention nyo po kanina na actually hindi na dapat natin pinagdidebatehan yung West Philippine Sea. Iisa sana tayo ng narrative dyan. Ang problema, may mga DDS vloggers unfortunately, no, binabali nila yung kwento, binabali nila yung narrative, and malinaw naman dyan, yung iba trolls and funded dyan ng other countries. Paano nyo po hinahandle yung pagkalat nitong malinformation, misinformation, and fake news tungkol po sa claims natin sa West Philippine Sea? Alam mo, tinanong yung question na yan kay General Anyo, our National Security Advisor, no? Secretary Eduardo Anyo. Tinanong siya ng media, Sec, ano nang gagawin natin? Parang ang daming trolls ngayon pagdating sa usapin ng West Philippine Sea. Ang sabi ni General Anyo, we're just going to continue telling the truth. Correct. Walang substitute ang katotohanan pagdating sa usapin ng West Philippines. Kahit anong tumbling ng trolls, alam natin kung ano ang posisyon natin. Lagi tayong may resibo. Lagi kong sinasabi, kapag may insidente, we have photos, we have videos. Ano pang pag-twist ang gagawin mo? Diba? Paano mo sasabihin ang mangingisdang Pilipino ang nangharas ng China Coast Guard? Diba? Oh, yes. Kumbaga, kailangan mo matinding mental gymnastic para ma-justify mo kung sino ang may tama at may maling naratibo. Ito sir, question from our viewers sir. Sabi sir, pakitanong kay Commodore J, ano sa tingin niya, bakit nasabi ni Senator Marcoleta na bitawan ang KIG at kung ano yung sinasabi niyang coordinates? Well, una sa lahat, no? Sinagot na ni Senator Marcoleta yung sinabi niya na yun. Kasi after a few days, wrong context lang daw. No? Hindi daw yung talagang binanggit niya. Ilang araw niya na dinidepensa sa sarili niya Biglang bawi. Di ba? I mean, to be fair with Senator Marcoleta, hindi naman na yun yung, that's not what he meant. No? Dahil sa ilang interview niya, ilang araw na. Siya na nga, kaya nga, hindi na nakamove on ng media Dahil siya rin lang uli naglalabas noon na maling konteksto. So, I don't think that I have to respond to that question. No? And as to the coordinates, nagsalita na rin Senator Tolentino, yung mga submissions na sinabi ni Senator Marcoleta. This was all already answered by Justice Carpio, Senator Tolentino, and Attorney J. Batungpakan. Sir, correct me if I'm wrong, no? Para masabi mo sarili mo yung teritoryo na yon, dapat merong batas, may history, at merong physical occupation talaga. No? Yun ang nabasa ko, no? At yung KIG, sigurado tayong pasok yung tatlo. No? Anong nararamdaman nyo at anong nakikita nyo? Bakit kailangan na pinag-uusapan pa sa Senado yung KIG? Samantalang klaro naman na atin yan. Dati West Philippine Sea lang pinag-uusapan. Bakit pumasok ang KIG? Meron bang nagmamanubra o nag-uutos na i-topic sa Senado yung mga ganyang klaseng usapin? Yes, sir. Kailangan muna nating linawin. Kapag sinabing West Philippine Sea, no, para hindi malito yung mga viewers natin. Kapag sinabing West Philippine Sea, hindi lang ito yung Bajo de Masinloc or kasama ba ang Kalayaan Island Group. Pag sinabi nating West Philippine Sea, that is actually the western seaboard. No? Mhm. And it's not just in Zambales or in Palawan. It starts with the northernmost province, which is Batanes, down to Ilocos, Pangasinan, Zambales, Bataan, Mindoro, and Palawan. That's the entirety of West Philippine Sea. Okay. No? Ibig sabihin, kasama na dito rin yung exclusive economic zone natin, which is 200 nautical miles because of UNCLOS. Sinasabing ang coastal state, meron dapat entitlement ng maritime rights o sovereign rights niya ng exclusive economic zone. So, ibig sabihin, ang West Philippine Sea, pag sinabi mong West Philippine Sea yan, that includes Luzon Sea, Bajo de Masinloc, and Kalayaan Island Group. So, kaya lang naman naging popular lang uli nitong mga huling araw yung salitang Kalayaan Island Group dahil ginamit kasi ni Senator Marcoleta. No?
And he was actually referring dun sa 4 maritime features na sinasabi niyang labas sa exclusive economic zone. Although, kinorek again, to be fair with Senator Marcoleta, in-explain niya na, that's not what Taken he out meant, of context taken na naman. out of context. Ang sinabi niya lang is yung Pag-asa, Parola, Lankiam Cay, and Kota Island. Etong mga areas na to, particularly Pag-asa, for example, through the Presidential Decree 1596, nung ginawa ang Kalayaan as a local government, we have been occupying that for a very long time already. As a matter of fact, meron nga tayong komunidad dito eh. Hindi lamang ito military garrison. There is a community Isang barangay inside. yata sila dyan, eh, no? Isang munisipyo. Munisipyo. Ang Kalayaan munisipyo, Group. ang munisipyo. Yes, isang munisipyo, Kalayaan, the municipality of Kalayaan. So, kung ang tanong mo, sir, kung anong nararamdaman, Ba't pinag-uusapan pa yan? last Saturday nandun kami, nagpunta kami ng Pag-asa. Tinanong Tinanong kasama si Hontaveros. kasama namin si Senator Rizal, no? Tinanong si Mayor ng mga media na kasama namin. Ano pong nararamdaman nyo kapag sinasabing pamigay na kayo? Ang sabi naman ni Mayor, sabi niya iniintindi na lang namin kasi baka hindi lang nila naiintindihan or kulang lang sa paliwanag. Pero para sa akin, I mean, looking at the community there, bilang Pilipino, nalulungkot ako eh. Nalulungkot ako na pag may mga ganyang nagsasabi, tapos we are even questioning our own position. Correct. Parang ang hirap tanggapin na magkakapamilya tayo, for example, and you're going to say na yung taga doon, although kapamilya natin, hindi na, pamigay na rin natin yan. Parang gano'n eh, di ba? Pero ang pinag-uusapan kasi natin dito, bansa. Yes, sir. Pare-pareho tayo lahat na Pilipino. Ang pinag-uusapan natin dito, teritoryo natin bilang Pilipino. And ang hindi ko maintindihan, kung sinusigurado mong Pilipino ka talaga, and you choose to weaken our position. And yung sinasabi mo pang pamigay, may kabataan doon, may Pilipino doon, na nangangailangan ng tulong natin para mas maging maayos ang buhay nila. Sir, yung sa yung kwento mo nga kami yung sa caricature, ikaw ba naggawa-gawa nun? O Actually, kuha mo na rin sa Google yun. Yung caricature na yon, I grab it from some of the materials na meron sa Google, no? Marami naman na makikita sa ano. Secondly, yung caricature na yon, ginamit ko yon as a visual aid, no? As a satirical image ng isang Chinese looking Pero wala guy. namang pangalan siya ron, di ba? Sa slides, yes, wala naman siyang pangalan. But ang gusto ko nang i-explain, hindi naman siya official press conference, no? Academic event yan, Academic. Ang nasa setting ito actually ng College of St. Benilde. Ang kausap ko mga estudyante. Hindi ako nagpi-press conference. Hindi international community ang nakikinig sa akin. So, yun ang naging dahilan. Kaya nga nung nakaraang Friday, when I had another public event, no? Ito naman yung SWAT-based event about the foreign interference na event. Nagkaroon uli ako ng slide doon. Pero tinakpan ko na yung mukha. Ang sabi ko, baka magka-diplomatic protest ulit. Sir, balikan ko yung mga trolls kasi ang laking factor nila sa pagbuo ng narrative. 'Di ba? May mga times na pinag-aaway kayo ng DFA taken out of context. Paano po yung working relationship niyo with DFA? Kasi may mga arguments na dapat hindi na kayo nagsasalita dyan, dapat DFA na yan. Paano po yung harmonious relationship niyo with DFA and other government agencies? Well, si Sir Bong Villanueva, he was actually chosen for the job. Itong spokesperson ngayon ng DFA because he came from the Philippine Coast Guard. And I have a tremendous respect para kay Sir Bong Villanueva, the DFA spokesperson for Maritime. And with regard to the Department of Foreign Affairs, we respect each other. No? Alam naman natin, we all have roles to play. Of course, the President has always been mentioning diplomacy is our priority in dealing with our differences with the People's Republic of China. So they have their own role to play. But in my case, for example, alam din naman ng DFA na I need to do this to create awareness. Correct. Para malaman ng ordinaryong Pilipino kung ano ang pinagdadaanan ng mga istang Pilipino, kung ano ang ginagawa ng pamahalaan para tindigan ang ating karapatan. So for DFA, para sa akin, okay naman kami. Ngayon,
how do we make sure na pag hindi kami madadala sa mga naratibo na to ng mga trolls, no? For Sir Bong, lagi kaming merong sit-down coffee conversation. Para we are always on the same page, no? Especially kapag may mga insidente, of course, I need to seek counsel sa kanya. And lagi rin siyang involved pagdating sa mga information pagdating sa West Philippines.